tuloy-tuloy ang pagtutulong-tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, partikular halimbawa itong mga paaralan natin, ano, para magkaroon ng malinaw na anti-bullying policies natin sa mga paaralan, ano, alinsunod po dito sa implementing rules and regulations ng Anti-Bullying Act. Yes, sir. Yusek. Tama po kayo dyan, Kuya Alan. Ano? While yung Anti-Bullying Act po natin is 2013 pa, nagkaroon po yan ng implementing rules and regulations dati. Pero ngayong pong linggo na to, or I think late last week po, naglabas po ang ating Department of Education ng revised version ng implementing rules and regulation nitong Anti-Bullying Act of 2013. So, mas maganda to, Kuya Alan, kasi medyo napakalinaw, direct to the point, at talagang wala nang isipin ng ating mga public and private schools kung ano ang kailangan nilang gawin para tugunan itong bullying. Ano? Kasi alam mo naman, Kuya Alan, dami nating best na rin nagkausap. Ang bullying po talagang tumaas. Ano? If I can give some data po. Please, opo. Clear 2018 to 2019, base din to sa datos ng Department of Education, ano? Yung bullying incidents po nila ay 20,172, 172, ano? Ito ay 2018 to 2019. While iyan ay bumaba sa 7,742 noong 2022 to 2023 school year, yan po ay mataas pa rin. Kaya ang ating Secretary Sani Angara at ang DepEd po ay hindi po talaga tumigil at ito nga po, nag-come up sila dito sa bagong revised version ng implementing rules and regulations. Opo. So ano po yung mga key changes, ika nga, na nasa ilalim nitong mga bagong IRR na ika nga dapat sundin, ano, ng ating mga paaralan, public schools man o private schools ang mga yan? Yusek. Opo, Kuya Alan, ang paborito ko dito, yung adoption of anti-bullying policies, ano, yung section 5 niya, pinag-utos ang lahat ng public and private schools na talaga mag-adapt kayo. And hindi lang mag-adapt, talagang isinulat na dito malinaw na malinaw, you have to operationalize it. Ano? Tapos may mga minimum provisions dun sa anti-bullying policy na kailangan nakalagay. Ano? So among others, dapat yan may proper information dissemination. Ibig sabihin sa mga magulang, sa mga bata, sa mga teacher at non-teaching staff, malinaw dapat yan. Kasi nagtatanong nga ako dun sa iba ko kamag-anak, sa mga eskwelahan nyo ba, binigyan kayo ng copy ng anti-bullying policy o kasama ba yun sa student handbook o sa mga meetings with the schools? Wala daw. So ngayon, wala nang confusion po dyan. Ano? There has to be information dissemination. Tapos yung mga schools, they have to encourage reporting, ano? And they have to promptly investigate reports, ano? And to restore that sense of safety in schools. Kasi siyempre may mga report pa rin, Kuya Alan, na talagang yung ibang school, konti lang naman yan, merong mga hindi pinapagana yung anti-bullying mechanism po nila. No? So, with this implementing rules and regulations, Kuya Alan, both public and private schools have to really respond actively and promptly to bullying cases for fear of administrative sanctions from the Department of Education po. No? So, napakaganda po nito. Ayun. So, ibig sabihin, binibigyan ito ng karagdagang responsibilidad ang mga school administrators sa USEC. Abay, kinakailangang mas higpitan ang pagbabantay sa mga possible bullying cases within the premises of your schools. Kung hindi man, ay yung mga school officials mismo ay maaring may kaharapin din na sanctions o penalties. Tama po, Kuya Alan. Dati pa naman po ito pinag-uutos ng batas, ano, pero dito talaga nilinaw, kunyari doon sa section 11.1 niya, sinabi yung principal, saka yung school head shall be fully responsible and accountable for all events, ano, including bullying inside the schools. And Kuya Alan, kailangan ang mga principal, magtalaga kayo ng disciplinary o discipline officer na yon ang mag-handle ng mga bullying cases. Ano? Yung school counselors and the school counselors associate na nabanggit din sa isang batas naman about mental health of children in schools, kailangan makipagtulungan din sila doon sa mga discipline officers. Ano? Kasi ang effect din po kasi ng bullying, yun tama rin sa mental health ng mga bata. Ano? Kaya nakakatuwa po yan. So, sa mga schools po, whether public or private, we have to comply with the Anti-Bullying Act and particularly with the implementing rules and regulations para po talagang hindi tayo magkakaroon ng sanctions from the Department of Education. Ayun.